Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa iyong lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Aquarius, Green Tara, start delegating. Next is the Mara. Aquarius. And Sarasvati, the arts and cycles and rhythm. Okay. Aquarius. Ang Green Tara na to is parang nagsasabi sa'yo na if ever man may mga gusto kayong tulong or nangangailangan kayo ng tulong, Aquarius, sa linggong ito, kailangan yung humingi ng tulong. Okay? And wag nyong masyadong pilitin. Huwag niyong pwersahin ang inyong sarili na gawin ang lahat kahit na kailangan niyo ng tulong. 'Di ba? Huwag kang magsasuffer na mag-isa. If ever man na may kailangan ka, kung hindi mo makita yung tulong sa mga tao, pwede kang mag-invoke sa angels or archangels, mag-pray ka, mag-manifest ka. Okay? Kasi pag hindi ka humingi ng tulong, wala talagang tutulong sa'yo. And yung halimbawa magsasabi ka, Aquarius, na hindi ako humingi ng tulong kasi hindi ko naman sigurado na may tutulong sa akin. Hindi tayo sigurado sa ganun eh. 'Di ba? Wala tayong control dito sa mundo. Hindi mo alam, baka paghingi mo ng tulong, may tutulong talaga sa'yo. Okay? Minsan, yung pride natin, siya yung medyo nagiging hindrance sa kung ano man ang gusto nating gawin, lalo na kung paghingi ng tulong ito. Okay? Okay, next card is the Mara, guiding children. Dito, Aquarius, sinasabi na magaling ka daw na isang kapatid, kaibigan, or magaling ka, or ang tawag dito, siguro, napaka-generous mo, palagi kang tumutulong sa ibang tao, ikaw yung nagiging sandala nila sa problema, lalo na sa mga bata. So, if ever man this week na may mga bata na kailangan ng guidance, kailangan ng kalinga, pwede mo daw yun na magawa sa linggong ito. Okay? Pwede mong, kumbaga may mga iba sa inyo na feeling nyo boring na, pwede nyong gawin is yung gamitin nyo or express nyo yung energy nyo through arts or creative activities. 'Di ba? Music or ano pa man. Cycles and rhythm, yun. Kailangan mo, Aquarius, na i-honor kung ano yung nararamdaman mo sa ngayon. For example, nai-stress ka, ramdamin mo siya na malungkot ka. So, wag mong pilitin yung sarili mo na maging masaya kung hindi ka naman masaya. Pero if ever man na kailangan mo ng tulong, kailangan mo humingi ng tulong. Nasa Bible yan, 'di ba? Nasa verse. Ask and you will receive. 'Di ba? Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Kasi minsan yung spiritual helpers mo, hindi naman talaga siya yung nag-wild guess sila na kailangan ni Aquarius ng tulong. Hindi sila ganun. Pwedeng mag-extend sila sa'yo ng guidance, pero hindi yung tutulungan ka nila kung wala ka naman na hinihinging tulong. Okay? Kahit naman sa mga tao, 'di ba, ngayon, wala nang tutulong sa'yo kung hindi ka talaga mag-voice out na kailangan mo ng tulong. Okay. So, meron ka ditong 4 cards. Ace of Raphael, Sandalphon, and Jeremiel. Nakikita ko siya dito na posibleng may bago kang emotional encounter, experience. Like yung kung naghahanap ka ng karelasyon, ang ligong ito ay pwedeng makatagpo ka ng isang tao na magiging part ng emotional mong buhay. Relationship. And if in a relationship ka naman na stable siya, may asawa, may ka-live-in partner, magiging sobrang stable yung relationship nyo. 'Di ba? Next level na. Pwedeng magplano na kayong magkaroon ng baby, magplano na kayong magpakasal,
magplano na kayong magsama together, mag-invest, parang ganun. So, yun ang nakikita natin. May iba sa inyo dito na medyo marami kayong question sa sarili nyo. Parang, kung tatanungin nyo siguro yung sarili nyo, hindi pa kayo kontento sa kung ano yung meron kayo sa ngayon, Aquarius. Ang dami nyo pang hinahanap. Marami pa kayong gustong subukan. Marami pa kayong gustong malaman. Marami pa kayong gustong gawin. Ang nakikita ko sa'yo dito, isang Aquarius na babae, gusto niyang mabuntis. Sinasabi ng baraha, pwede kang mag-consult sa fertility doctor kung gusto mong magbuntis. If naman ang problema mo is sa health, yun, doctor din. If ever ang concern mo is money, investment, or mga advisors, kailangan mong mag-consult sa mga professional. Okay? And kailangan mo daw na i-surround yung sarili mo, yun, parang wag nating i-attract, or wag tayong makikisama, or wag tayong makikipag-close sa mga taong alam mong negative yung dala sa inyo. 'Di ba? Kasi mas maganda pang makipag-close ka doon sa mga homeless, sa nagbabasura lang, sa mga janitor, kaysa doon sa mga may pera nga. 'Di ba? Mga mayayaman, pero puro negative naman yung hatid sa iyo, 'di ba? So, kailangan mong gamitin ang energy mo, ang oras mo sa mga bagay-bagay sa tao na alam mo na magdadala sa iyo ng peace and harmony, okay? So, if in a relationship ka, yun na nga, may mga planong pagpapakasal, engagement, and punong-puno ng love and blessings ang family life mo. Magiging sobrang harmonious ang relationship mo sa family members mo, and yun may pwedeng new beginnings na to ng may mga reconciliation, new life, or yun, new beginnings kasi itong 10 double 10-10. New beginnings, tapos na yung mga delays, mga hang-ups, and maraming pagbabago ng direksyon na pwedeng magdala sa iyo ng kaligayahan. Okay. Okay. Nakikita natin dito, since biglang nag-reverse yung 3 of Wands, ang tagal-tagal mo nang naghihintay eh. Marami kang hinihintay, Aquarius, sa either baby, proposal ng wedding, or trabaho, business, or gano'n pa man. But, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mayroon kang konting panghihinayang. May nararamdaman kang panghihinayang dito, lalo na sa relationship. Ang nakikita ko sa'yo dito, lalo ito kasi, pwedeng isang babae siya na Aquarius, na medyo nagkakaedad na siya, hindi siya nabubuntis. Parang iniisip niya, sayang yung oras eh. Sayang yung oras ng paghihintay niya. Hindi niya alam kung kailan niya makukuha itong 9 of Cups eh. Kasi parang feeling niya, magiging sobrang saya lang siya if magkaroon siya ng anak. Relationship ganun din eh. May isang Aquarius dito, babae or lalaki na never been in a relationship, or wala talaga. Hindi sila swerte sa relationship. And parang feeling nila empty. Kasi yun yung minamanifest nila eh, na yun yung wala sa kanila sa ngayon. Nako. O, diba? So, yun ang nakikita natin na focus mo eh. O. Pero, ang maganda dito, sinasabi ng baraha sa'yo na ano man ito na mga kulang, pagkukulang sa buhay mo. Kasi, feeling mo empty eh. May mga pagkukulang. Hindi perfect eh. Feeling mo hindi perfect yung buhay mo kahit may karelasyon ka, kahit may trabaho ka. Ang feeling mo eh, hindi perfect eh. May kulang pa rin. Nakikita mo to na Queen of Swords, sinasabi na huwag kang mag-focus sa kung ano yung kulang. Huwag kang mag-focus sa kung ano yung wala. Okay? And hindi ka dapat na-stress, hindi ka dapat, diba, nadidepress dahil sa wala ka ng ganito, wala ka ng ganyan. Kasi, may kanya-kanya kayo na buhay dito sa mundo. Like, siguro sa kapatid mo, kinukompare mo yung sarili mo sa kapatid mo, or kinukompare mo yung sarili mo sa kapitbahay mo, or sa classmates mo, which is, mali daw yun. Okay? Huwag mong i-compare
yung blessings mo sa blessings ng ibang tao, yung strength mo sa strength ng ibang tao, yung burdens mo sa ibang tao. Kasi kung makikita mo dito, may endings dito eh. May endings na pwedeng magdadala sa'yo ng bagong direksyon. May endings dito na pwedeng magdala sa'yo ng new beginnings. Okay? So, yan guys ang nakikita natin. Maraming salamat. Bye!